Siya naglakaw uban kanako, ugan na sa tanang panahon. Usa ka amahan nga nasayod sa kapakyasan nga nahimo ko. Gitubag niyang tanan kong pangutana, nasabtan niya may kahadlok ako, ug ikuyugan og nawala tanang kabalaka ko. Nakita mo ba sa paglakaw mo, gitawag niya ang pangalan mo, gapanuktok siya sa kasing-kasing mo. Kay pulong niya kamatuoran o kinahanglan mong kinabuhian, sundon mo lamang ang dalan nga ginalaktan niya. Nakita mo ba? Palihog pabilin sa tanang panahon, magpuyo ka sa kinabuhi ko, aron ako mahisama ug magsubay sa mga dalan mo. Ug ako iyang gipanalanginan, tinapay binog gihatag niya, ug nakita kong mga ulat sa kamot niya. Nakita ko siya, naglakauban ka nako, gitawag niya ang pangalan ko, gapanuktok siya sa akong kasing-kasing. Kay pulong niya kamatuoran o kinahanglan kong kinabuhian, sundon ko lamang ang dalan nga ginalaktan niya. Nakita ko siya tungod sa mong panghitabo, kabalaka na wagtang kanako, kanindot sa kinabuhi kung nagasidlak si Kristo. Sukat masukat sa kinabuhi ko, gitutok kong mga mata ko, Diyos nung himaya, ug langit ang nakita ko. Nakita ko siya, naglakaw uban ka nako, ginatawag niya ang pangalan ko, gapanuktok siya sa akong kasing-kasing. Nakita ko siya. Mayang gabi inausab, asa man mo nining panahon na sa inyong opisina, sa inyong puloy-anan, sa inyong pagbiyahe, kutob sa naka-subscribe nining ato ang plataporma sa social media, padayon kamo namo nga ginaampo nga kamo unta anaa sa maayong panglawas. Ikatulo na nato karon nga sesyon nining atong serye, ug salamat nga nasayod kami nga daghan kaayo dinha sa inyong tagsatag sa kapuloy-anan ang nagsubaybay nining ato nga serye. Pasalamatan nako ang tanan nga membro sa Bangkal Seventh-day Adventist Church nga sa gihapon padayon nga nagasunod nining ato nga serye. Sa pinasahi ado ako'y higala
dinha sa Ilinita, si Brother J ug si Ma'am Fritz Camino, nasayod ko nga nagtan-aw sila karong kagabion. Kumusta mo dinha sa inyong puloy-anan kauban sa mga buutan, may gugmaon nga mga kabataan. Di na ako limtan sa pagpanimbaya nining kagabion ang ako usab nga mga foster family nga naa dinha karon sa Tagum. Si Mama Nining Pakatang, ma, kumusta ka? Sa gihapon padayon kami nga nagaampo sa pag-alim sa kasub-anan tungod sa pagbiya ni Papa Rudy dinha sa kamatayon. Sa mga kabataan tanan, ni Kuya Edwin, ni Ate Jinky, ni Kuya Jerry, ni Ate Gaga, ni Boss Jeffrey, o ni Madam Diling, si Jipoy o si Aileen, si Boss Arvin o si Jidel. Ako mainiton nga mga musta kaninyo nining kagabion, og salamat kay nasayod ako karon nga sila usab nagauban ka nato, nagatanaw nining ato nga presentasyon sa Happy Family Forever series. Asa man mo karon, imbitahon mo nako sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa hamubo nga pagampo. Dios nga balaan, tag-iya sa among mga kinabuhi. Salamat sa imong gugma nga imong gihatag si Ginoong Hesus aron nga mamatay alang kanamo, aron kami maluwas gikan sa among mga sala. Nining kagabion amo na usab tun-an ang lahi na usab nga susi aron nga ang among mga puloy-anan makabaton sa kalipay, ngani dili lamang karon apan maskin hangtod sa kahangturan. Bendisyoni ang mga nagatan-aw ug nagapaminaw ni ining Sibya karon, panalangini sila, ihatag usab kanila ang mayong panglawas, ug salamat sa imong pagdungog sa among mga pagampo. Pasayloa kami sa among mga sala sa ngalan ni Hesus nga among manluwas. Amen. Kining tuyo nining atong serye mao lamang ang paghatag og kusog sa atong puloy-anan niini nga panahon ug maskin hangtod pa sa eternidad. Abi ninyo, ang malipayon nga puloy-anan dili nagpasabot nga walay balatian. Ang malipayon nga puloy-anan dili nagpasabot nga walay mapait nga kasinatian. Walay problema, walay lulan. Apan ako magaingon kanimo nining takna higala nga ang malipayon nga puloy-anan adunay suliran, adunay mga problema, adunay mga kasakitan. Apan kana puloy-anan magmalipayon kay siya makalingkawas ni ana nga mga pagsulay sa kinabuhi tungod kay si Ginoong Hesus anaa sa iya nga puloy-anan. Sunod na to nga kita atong tun-an kining suhito nga naguluhan. 6 things every couple should know about sex. Unom ka mga butang nga ang matag magtiayon masayod dapat kun unsa kining sex. Apan karon nga gabi, tuguti ako ninyo sa pagpakigtuon nining suhito nga akong giiluhan. 3 ways to say I love you. 1 is irresistible. Atong i-identify kung unsa ang atong kaugalingon. Atong susihon o sutaon ug unsa ang atong pagkatao. Humani ana, ato pod susihon ug sutaon unsa ang atong kapikas sa kinabuhi. Tungod manggod sa katarungan, kay kita mga higala managkalahi. Babae, lahi sa lalaki. Lalaki, lahi sa babae. Tungod kay kita lain-lain, lain-lain usab ang pagpadayag nato sa atong paghigugma. Adunay tulo ka klase sa maghigugma. Number 1 is visual lover or kining seeing. Makita sa mata. Naay awit nga naguluhan, sa mata makikita. Naapoy maghigugma nga auditory. Gusto siya madungog o gusto siya nga madunggan. Anaapoy lover nga gitawag kinesthetic. Kanang gusto siya muhikap o gusto siya mahikapan. Asa ka niining tulo ka klase nga lovers. Atong isa-isahon ni. Number 1 is visual lover.
Unsa man ning visual lover? A visual wife keeps her home immaculate to express her love. Buti pasabot nga kini di ang babae, ang visual lover nga klase nga pagkaasawa mao nga magkuri-kuri gud siya sa iyang balay. Kanang iyag yung ipakita ang iyang pagbati sa iyang bana, pagbati sa iyang mga anak, pinagi sa pagpatahom sa iyang pulianan. Bawal ni damitak ka. Kinahanglan hinlo man gyud ang iyang balay. Maglingo-lingo ni og kitang mga bana. Gikan sa gawas, hubo sa swalo, dritsog dagan-dagan diha sa sala nga nagkabulingit, adi na siya gusto. Kay iyang ipakita ang iyang gugma pinaagi sa kahinlo sa iyang puloy-anan. Unsa man po ning visual husband? A visual husband observes the colors his mate is wearing. Pananglitan, mga asawa, ang imo ganing bana moingon, naunsa man na imong sinina oy? Nga ang imong sinina di man tirno sa imuhang saya. Ang imong saya di po tirno sa imuhang sapatos. Mura man kag Christmas tree. Paminaw ana kay kana nga bana visual husband na. Visual lover na imuhang bana. Unsa man po ning auditory lover? An auditory wife enjoys hearing her partner's constant chatter. Mga bana, basig mahibulong mo nga inyong asawa pag uli ninyo magmugtok-mugtok. Hinungdan di ay na kay wag yung kakatawag. Kay gusto na niya nga pirmi niya madunggan ang imong tingog. Gusto na niya sige istorya-istorya. Maskig naa ka sa trabaho, mangumusta lang ka, malipay na siya kay mauna ang gusto sa kining auditory wife. Ang auditory husband unsa man na? Ang auditory husband will enjoy music while making love. Siguro panahon sa ilahang layog ingon nga magtiayon, gusto siyag na ay sunata. Kana bang maayo ang iyang pag labing-labing sa iyang asawa kung naay tugtog. Tong tong tong. Tonononong. Tong nong nong. Ganahan na siya. Mao na gitawag nga auditory husband. Unsa man ning kinesthetic? Ang kinesthetic man likes to hold his wife's hands while walking. Nagyoy mga bana nga ganahan gid sila gunit-gunit. Unya na may mga asawa nga murag hilasan na, hawa diha, kahilasan ng gulang na tao, gunit-gunit pag yung kamot. Maayo ra ng gunit-gunit og kamot og sosyal. Ayaw mga asawa. Kay naa day mga bana kanang klasis bana. Kinestetik na nga bana. Kanang gusto nga moadtog bangkiruhan. Maski nagkapuliki og gunit, sipita na lang ng talong og kalbasa diri spikas, makagunit lang sa asawa. Malipay na gina siya kay mao na gitawag nga kinesthetic husband. Unsa man po ning kinesthetic woman? Ang kinesthetic woman likes to be caressed and cuddled. Dagoy! Ganahan sila kugus-kuguson, ganahan sila paunlan-unlanon, mauning mga babae. Pero na may mga banang di kasabot. Gusto na gani ang asawa mo, dipik-dipik mo yung hawa diya, kwarisma, hilabihang kainit. Mga bana dapat makasabota. Kung ang atong asawa ingon ana, gusto magpadikit-dikit, gusto magpasabak-sabak, gusto magpaakbo-akbo, mao na sila gitawag kinesthetic woman. Now, secret number 1. Identify myself and my mate. Imong i-identify karon unsa ka nga klase nga lover ug unsa pod nga klase nga lover ang imong kapikas sa kinabuhi. Which type I am? Sa tulo asa ko ato. Pwede ba ako ba auditory? Visual lover ba ko? O kinesthetic lover ba ko? Unaa ba ko anang tulo? Okay? Kay nga naman, ang akong kapikas sa kinabuhi unsa pod siya? Because by examining ourselves and by observing and listening to each other,
we can do identification. Magsabot yun ta na ay dugay na kayo nga naminyo, pero wa pagyud sila maka-adjust kung unsa nga klase ang ilang kapikas sa kinabuhi. Nay uban nga gusto kusi-kusi, unya na may uban nga gilkanon, mahimong gubot, mahimong away. Mao na nga ato gyud bantayan unsa ang atong kapikas sa kinabuhi ug unsa ta nga klase nga lover. Secret number 2, accept our differences. Respect my spouse's individuality. Pananglitan, ang auditory husband, gusto gid siya pag love making nga naisunata, unya ang iyang asawa kay dili ganahan, ayaw na kay di ko ka-concentrate, madisturbo ko. Di man siya gusto, di utong-utong na lang ka ba na? Aron magkasabot gid mo. Gusto unta gyud ka nga naisunata ka murag sakay bitos Diego Salvador, gakabayo ana. Gusto kag naisunata, pero kay siya dili gusto. Kay basig madisturbo siya, di daw siya ka-concentrate. Uyuni, dawata ang inyong dili magkaparehas. Dawata siya, respetuha ang imong kapikas sa kinabuhi. Nganuman, my spouse is unique. Ang imong bana, unique na siya. Ang imong asawa, unique na siya. Ang Salmo 139:15 o 16 nagingon salmista David, my frame was not hidden from you when I was made in secret. Your eyes saw my substance, being yet unformed. Sa ato pa higala, wala pagani matao, walay natago sa imong kapikas sa kinabuhi. Atubangan sa Dios, pinasahi ang imong kapikas sa kinabuhi. Wala pa mo magkita, gibuhat na siya sa Dios nga pinasahi higala. My spouse's personality is unique. I should not try to remake my mate. Akong balikon, my spouse's personality is unique. I should not try to remake my mate. Dili na kumuadto sa uban dinhi ko sa akong kasinatian. Sa una manggod kining akong asawa sa trato pamiani, didto man mi nagkatrato sa samal ani. Na mi mga sabot ani, magsabot mig alas 7, wa pay ang ako mang batasan na anad ko nga sa wala pa ang oras sa sabot na anak ko. Magsabot mig alas 7, alas 6:30 didto nako, magatang nako. Wa man mi mga sakyanan sa una, Lancer may sakyanan sa una ug katong bangka. Alas 6:30 atang nako dito. Agoy, alas 7 na lang wa pa mangyod. Alas 7:30 wala pa mangyod. Abot na sa alas 8, ngisi-ngisi na dayon siya. Good morning. Uy, pero ako, pastilon. Utong-utong yun, sir. Kayo saon man, Sir Durano. Kita may na ituyo. Utong-utong. Naon sa ba nga mao may kinaiya di ay niya? Kada sabot, 30 minutes, na anak before sa time na anak ko, siya tag-isa ka oras, naagyod. Kay daghan man ni siya kuri-kuri. Mag-atubang sa samin, Pastor Milbert, mubalik ka na pulo. Kay kikinahanglan nga makumplito gyud ang iyang tradisyon. Naglales na gyud mi. Di na gyud ni mao. Naglales na gyud mi. Niya ang among tawagan sa una, Sir Sam lahi. Kay ang among tawagan, ang akong tawag sa iyaha, heart. Ang iyang tawag sa akwa, sweet. Giing na nagyud na ako siya, heart. Lain na nga heart. Dili na gyud kana yung heart. Suko na. Heart. Murag dili maayo na ni. Why sabot na to nga di ka masayo? Di na ko makauyo na ni. Unsay tubag niya. Simple ra gyud ang tubag. Abi ni mo, sweet. Inana gyud ang akong personalidad. Kung usbon na nimo nga mahimo kong paspas, dili na si Orlita Bataykan. Gikan adto nakasabot ko that my sweetheart is unique. Hangtod karon 21 years after. Uban gihapon mi malipayon tungod kay akong nasabtan that I should not try to remake my mate. Why should I tamper with my spouse's freedom and individuality? Nganong ato mang usbon ang pagkatao o ang kagawasan sa atong kapikas sa kinabuhi?
Secret number 3, put my partner's needs above my own. Mao ni ang sekreto aron malipay ang ato nga puloy-anan kining ang panginahanglan sa atong kapikas sa kinabuhi, atong hatag-hatagan o pagtagad labaw kaysa ato nga panginahanglan. Why? Thus graces of self-denying courtesy add splendorous luster to relationships between couples. Pagkanindot higala nga kon atong ipalabon ang panginahanglan sa atong kapikas sa kinabuhi kaysa atoa, mao di ay ni ang magdugang sa nindot kaalimyon nga lamas sa imong relasyon sa imong kapikas sa kinabuhi. Mao bitaw na nga sa Pilipos 2:3 nangingon, in lowliness of mind let it esteem others better than himself. Ato tagdon ang atong isikatawo nga mas labaw kaysa pagtagad nato sa atong kaugalingon. Kay ang gamot hinungdan sa tanan nga away kining gitawag self first. Unahon gani nimo ang imong kaugalingon, ha? Sa sulod sa pulianan ang imo nga ganing pagbuot mao gyud ang matuman, gubot gyud ang pulianan. Pero ang tanan nga susi, solusyon aron masulbad ang tanang konflikto sa sulod sa pulianan, kining prinsipyo nga gitawag spouse first. Pagkamayo nga balita kung ang bana naa sa hunahuna nga my wife first, my spouse first. Ang asawa ang iyang una-una, my spouse first. Pagkanindot sa pulianan, kung kini nga sekreto, ato kini nga pagatabaduan. Kay si Ginoong Hesus, siya ang ato nga ehemplo. Jesus Christ is our supreme example of self-sacrificing love. Kaya nga naman, Philippians 2:5-8, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Tuguti nga kining panghuna-huna, maanaa unta kaninyo, nga naa din ha kang Kristo Jesus. Nga naman, iyang gipaubos ang iyang kaugalingon, o nahimo siya nga masinugtanon, maskin pangadto sa punto sa kamatayon. Jesus was obedient even unto the point of death, ladies and gentlemen. Mao na nga kining tulo ka mga pamaagi sa pagpadayag sa akong gugma, sa akong kapikas kinabuhi. Unsa ganito? Seeing, hearing, and touching. Karon ang pangutana, which one is irresistible? There are 3 ways to say, I love you. One is irresistible. Asa man ang dili nimo balibaran, ang tubag, the one my spouse prefers. Kung asa ang gusto sa imuhang kapikas sa kinabuhi, mao ang tumana. Kung gusto ang imuhang asawa nga ang balay, hinlo birmi ang balay. Magtamod ka ba na? Di kay magpataka dito buling-buling. Kung gusto niya nga ang bana nga maglakaw mo sa dalan, kana yung maskig hangin di gyud kaagi kay gusto gyud gunit, usahay man guning uban maayo ra sa uyab. Kay gunit kaayo mo, angkla gyud ana. Piit gyud kayo pero maminyo na ang bana na diri ang pikas bana, ang pikas asawa tuas pikas tabok. Ang batsilor makabaking-baking na. Nawala na ang kasuod usahay. Apan ang Dios nagapakita sa iyahang paghigugma kinig yung tulo kabutang. Number 1, our God is a visual lover God. Buhat 3:4. God looks on us. Nagtanaw siya nimo. God is an auditory lover God. Sa dinha nga sa Juan 5:8, si Jesus nisulti niingon ngadto kaniya, tindog. Sa ato pab tingog auditory. God is a kinesthetic lover God. Sa dinha nga iyang giayo ang buta, iyang gidihugan ang iyang mga mata. Juan 9:6. Ako magaingon kanimo higala nga kining Ginoong Hesus nga atong nga nahigugma kanato, nagsaad nga siya mo balik alang nimo ug alang nako. Ngani sa Juan 14:1 ngadto sa 3 ningo siya, dili magkaguol ang inyong kasing-kasing.
Muadto ako aron sa pag-andam og lunaalang kaninyo, mubalik ako pag-usab. Ug ako magadawat kaninyo nganhi kanako. Kini nga saad mga kaigsunan, kini nga saad pinalangga nako nga higala, maoy bugti nimo og nako nga paglaom nining kalibutan nga makalilisang nga atong ginapuy-an karon. When my mate meets me, I use number 1 or number 2 or number 3. Kung ako makig labing-labing sa akong kapikas sa kinabuhi, usahay, gusto nako siya mahikap, gusto nako madunggan, o gusto nako siya makita 1, 2, or 3. But when Christ comes for me, tulo kabutang, katog yung visual, katog yung auditory, katog yung kinesthetic, maogyod ang ato nga masinatian. Nganuman, when He appears, we shall see Him. Kung mubalik ang Ginoo, ato siyang makita. When He appears, we shall hear Him. Ato siyang madungog. When Jesus appears, we will be touched by His glorious presence. That is kinesthetic. Ato siyang mahikap, mga higala. Ay ang pagbalik sa Ginoo, Christ's second coming is referred to more than 2,000 times in the scripture. Sobraan 2,000 ka mga panahon, gibalik-balik nga si Ginoong Hesus mubalik nining kalibutan. Og ang kasiguruhan siyang pagbalik, gideklarar ni Enoch, gideklarar ni David, gideklarar ni Daniel, sa mga manlulunda ni Pablo, ni Pedro, ug ni Juan, ang kasiguruhan sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Tanawa higala, ang pagbalik ni Ginoong Hesus, aron kita maandam, naghatag siyag mga timaan. Makita sa atong mga mata. Political crisis. Ka-crisis sa politika. Tanawa ninyo, maskin unsaon sa pagpaningkamot sa atong presidente, anaagyoy mo al kontra. Mubuhat og matarong, maskin matarong ang gibuhat, naagyoy mo batikos, kadili matarong ang gibuhat. Political crisis na naausab, makita sa tumata, kining gitawag economic crisis. Adto karon sa merkado, gisaaran ta nga mo barato ang panliton. Apan kung moadto ikaw sa merkado, ang presyo sa bugas, ang presyo sa utanon, ang presyo sa bulad, presyo sa isda, nagkataas nga nagkataas. Presyo sa gasolina, nagkataas nga nagkataas. Ako ra gyud mataas higala aning kalakiha. Mauna nga ang pangutana nining kagabhion nagaingon, can we find hope in this hopeless world? Makakaplag pabakaha kitag paglaom nining kalibutan nga daw wa nay paglaom. Nia ang mga timaan nga mag-andam kanato, naghatag kanato og paglaom nga ang Ginoong Hesus hapit na gayud mobalik. Ang Mateo 24 bersikulo 5 ug 24 nagsulti diha may tungod sa mga mini nga mga propeta, mini nga mga Kristo nga magadaghan samtang si Ginoong Hesus naghaduol na sa iyang pagbalik. Ang Mateo 24, 6 ug 7 nagasulti usab nga dunay gubat kamatay nga magaabot, nasod batok nasod, gingharian batok gingharian. Tanawa higala, in the 20th century alone, there are 180 million deaths from war alone. Sa gira na, 180 ka mga milyon nga mga sundalo o mga sibilyan ang nangamatay sa na-record na tungod sa gubat. Mauna nga si William Riflin, usa ka journalist na gaingon, I am standing on the place where the end of the world began. Nagatindog na ako sa dapit, diin ang katapusan sa kalibutan, nagasugod na. Sunod ng mga timaan, girecord din na sa Lucas 21, versikulo 11. Ilhanan kini nga ang pagbalik ni Ginoong Hesus haduol na, adunay mga gutom, adunay mga kamatay. Gimanabana nga adunay food emergency. 20 million on the verge of starvation as the world teeters on the brink of a global famine. Kita ninyo na higala, hilabihan kadaghan sa mga katawhan karon
nga nagutom palibot sa tibuok kalibutan. Niya ang report sa United Nations. 38 countries. Di ni siya basta-basta. Ha? Ang uban, abundansya kayo. Kapan naa di ay 38 ka mga nasod nga kulang sa pagkaon. Ngani, matod pa sa report, nga sa matag adlaw, 10,000 ang nangamatay tungod sa gutom. 3.5 million ang nangamatay kada tuig tungod sa gutom. Mao bitaw na ang United Nations nag-estimate nga of the world's population of 6.8 billion, at least 60% are malnourished and 20% are starving. So imong makita, higala, kung unsa ang ginautubang sa atong kalibutan, hilabihan nga kagutom. Kayo sa ka magsulat si Lester Brown, ingon siya, the entire world, ang tibuok kalibutan, is living hand to mouth, trying to make it from one harvest to the next. Ambot din ni sa atong Pilipinas, tinuod ba ni? Usahay ang atong sweldo karon, wa na daw espiritu. Kay pag-abot, wa pa katugpa. Naanay mga pangalan, mga asawa. Naanay pangalan, kini mo atos Davao Light, kini dito sa 3rd District, kini dito sa Bangkiruhan, kini dito, wa na ang nabilin, wa na. Hand to mouth, trying to make it from one harvest to the next. Maskin pa usab, kining atong mga mag-uuma, pag-abot sa kutsitsa, kulang ra ibayad sa ilang mga utang. Tanawa, mga bata, hilabihan kagutom. Tanawa ning bataa na mupho na lag basura nga dunot panos nga mga pagkaon makaon sa dalan. Kumusta ang imong mga kabataan? Ato mga kabataan, usahay pakanon nimo gulay, tuthog yun. Usahay ang mag-usik sa pagkaon sa lamisa na ako'y nakuha sa akong amahan. Kadakaon gid niya ang sudan mauga ug dili uga, wa gyoy ibilin niya nga mumhu sa iyang plato. Nasunod gyud namo hangtod karon nga minyo mi sa akong igsuon, magkaon mi wa gyoy mumhu nga ibilin sa imong plato. Inana kabililhon ang pagkaon. Tanawan ning bataa, tungod sa gutom, tungod sa kainit, magpaabot na lang kanus amangihi ang baka aron makaligo. Ha? Tanawan ni. Ha? Ilabihan kapait. Tanawan ni. Kining bataa ni kamang kay usa ka kilometro gikan ani na ana ang United Nations nga kampo alang sa pagkaon, rasyon sa pagkaon. Ambot og makaabot pa baning bataa. Nagsunod niya otropong gigutom, vulture. Kining vulture manggo di ni sila mukaon kun buhi pa. Kining bataa kay mo kamang pamangyod ni ginhawa pa gamay. Ang vulture nagkatag-atang kanusa gani ka muhunong karon. Tukbon tagyog ka, kitkiton tagyog ka. So kuha kini ni Kevin Carter niadtong 1994 nga gutom didto sa Sudan. Abi ninyo, 3 months after ani na-depress ang photographer nga si Kevin Carter, naghikog siya namatay sa kaguol niadtong bata sa paghuna-huna niya nakaabot pabakha to didto sa United Nations Food Camp tungod sa famine. Gitagna sa balaang kasulatan, kamatay unsa man ang pestilence, it is a strange disease which afflicts human beings, crops, and environment. Tanawa ning mad cow disease. Common ning magkahitabo, bird flu, HIV, AIDS, Marburg virus, Lyme disease. Karon dili matago sa mga mata sa tanang tao sa tibuok kalibutan, bata hangtod sa tigulang, atong naseksihan kining COVID-19. This is pestilence. Kapitalista
Patok sa mga mamumuo. Santiago 5:1 ngadto sa 8, ang mga amo o ang mga trabahante mag-away. Ikaduhang Timoteo 3:1 ngadto sa 5, ang membros panimalay o ang sosyedad, ang gugma managkabugnaw, ang paghigugma sa lapi, ang paghigugma sa kagalingon, mauna ang magahari. Tanawa og wa ba na siya natuman. Pag ingon nimo simba, ang pare sigig bagting-bagting sa kampana, dugay maabot ang manimba. Mga pastor sigig tawag, dugay maabot ang manimbahay. Mga labyog na lang ng kamot sa kurister o warawarag kanta, wa gyud na nga abot ang mga tao. Pero pag ingon na ay sabong dito, dali ra mapuno. Wa pa naabot, wa pa gani maabot ang hantakan. Kung ay hantak, dali mapuno kay Biblia nagatagna anang daan. Tanawan ninyo, gibana-bana umatod pa sa survey nga 50% ngadto sa 75% sa tanan nga mga kaminyoon ni sangko sa pagbulag. Pangutana, can we find hope in this hopeless world? Makakaplag pa ba kitag paglaom niining kalibutan nga dawa na paglaom? Higala igsoon ako magaingon kanimo, kining mga nagsunod-sunod nga panghitabo nga mangilad o mangilngig nga mga panghitabo sa atong gipuy-an nga kalibutan karon, these are just wake up calls for you and me. Mauni ang pagpukaw kanimo, pagpukaw kanako, basin ko ng ato nga pagtuo nagakahikatulog na. Busa sultihan nato atong mga minahal sa kinabuhi, atong mga bana, atong mga asawa, atong mga kabataan. It's now time to come to Jesus. Kay si Ginoong Hesus hapit na mobalik, gipukaw na taniya tungod ni mga panghitabo nga atong nasinatian karon sa kalibutan nga atong gipuy-an. Ni ay ilhanan nga karon nagapadayon. Natuman na ang tanan pero nga ilhanan kini wa pa gyud mahurot og katuman nganuman. Ang Mateo 24 bersikulo 14 nagaingon, og kining maayong balita igawali sa tibuok kalibutan, o kung mawali kining mayong balita sa tibuok kalibutan, si Jesus mobalik na. Simple nga logic. Nganong wa pa gyud si Ginoong Hesus mobalik? Tungod kay ang tanang kalibutan, tanang mga tao sa tibuok kalibutan, wala pa nakadungog sa mensahe sa gugma sa Dios. Kaya ang tuyo sa Ginoo nga ikaw ako, dili mawala sa adlaw nga siya mobalik. Mao nang kung si Jesus mobalik, we shall see Him. Nay awit Sir Buboy ani kanang we shall behold Him. Ato siyang makita nga naman. Ang pinadayag 1 bersikulo 7 nagingon, He is coming with the clouds, and every eye shall see Him. Mubalik siya uban ang mga panganod og ang tanang mga mata makakita kaniya. Kay nga naman, Christ's coming, it is not a secret appearance. Dili di siya sikrito. Naamanggoy ubang pastor nga magwali nga ang pagbalik daw ni Ginoong Hesus sikrito-sikrito. Apan ang Biblia nagingon, dili sikrito ang pagpadayag sa Ginoo. It is not a secret rapture. Christ coming, it is not an experience at death. Kaya ng uban nagingon nga kung mamatay ka, nakabalik na si Ginoong Hesus sa imo. No! Ang Biblia nagingon nga mobalik si Hesus, makita siya sa imong mga mata. Kay ang pagbalik sa Ginoo, it is a literal appearance in the sky that will be seen by every person. Next, when Jesus will come, we all will hear Him. Atong madunggan siya. Kaya ang unang Tesalonica 4 versikulo 16 nagingon, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with a voice of an archangel, and with a trumpet of God. Sa ato pa ang pagbalik sa Ginoo dili sikrito kay saba. Kay ang trumpita magtingog, dunay singgit gikan sa langit nga madunggan nato. Sunod, ang pagbalik ni Ginoong Hesus, kung siya mo balik din ang kalibutan na, we all will be touched by His glorious presence. Kay ang Mateo 24 versikulo 30 nagsulti,
they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Uban sa dako nga gahom, uban sa dako nga himaya higala. Sa pagbalik ni Ginoong Hesus, the sky will fold like a scroll. The mountains will move from their positions. Islands will change their places. Mao na ang gisulti sa pinadayag 6 bersikulo 14. Ug ako magaingon kaninyo higala nining kagabion, banks will collapse, money will be worthless. Busa kun aduna pa kamoy salapi karon nga gitago-taguan, gamitan na ninyo alang sa buhat sa Ginoo. Kay moabot ang panahon nga kana nga salapi di na mapuslan. Ang sayawan diya sa Claveria wala na. Fun turned to fully. Ang kalingawan mahimong kabuangan. This is the end of the world. Mao na ni ang katapusan sa kalibutan. Mga inumanan, tubaan, masirado, brothels, mga motels, wala na yung mga customer. Nga naman, niining panahon na, wa na'y magtindog-tindog, babae mamaligya sa ilang unod. Wala na, kay mauna ni ang katapusan sa kalibutan. Then, O my Lord, prepare my soul for that great day. Maunta ni ang imong ampo, ang akong ampo ning taknaa, andama ako, O Dios, andama ang akong kalagnya ng dako nga adlaw. Hugasi ako sa bililhon nimo nga dugo. Kuhaa ang akong mga sala gikan kanimo. Higala nining kagabihon ako magaingon. When Christ returns, there will be 2 families. Naay duha ka panimalay sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Ang panimalay nga iya sayawa, matud pas pinadayag 6:16, magaadto sa mga bato ug magaadto sa mga kabukiran, magaadto sa mga langob ug maingon, tumpagi kami, tabuni kami, kay di kami makaharong sa pagtan-aw ni anang nagaabot. Ang usa ka panimalay mao ang panimalay sa Dios. Og ang Isaias 25 bersikulo 9, kining panimalay sa Ginoo, makasinggit ug magaingon, tanawa ni ana nga atong buhi nga Dios, siya magaluwas kanato. Higala sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo, asa ka niining duha ka panimalay. Panimalay nga iya sa Dios o panimalay ba nga iya sa yawa. Ang pinadayag 22 bersikulo 20 nagaingon, usa kini kaampo nimo ug nako higala. Even so, come Lord Jesus. Ginoo, muabot na unta ka. Ako adlaw gabi nagaampo ko. Nga unta si Ginoong Hesus mubalik na. Pagkanindot ka sa atong henerasyon, mubalik si Ginoong Hesus. Ang akong pangutanan nining kagabion, higala, kung mubalik na si Ginoong Hesus, are you ready? Are you ready for Jesus to come? Ang imong panimalay, andam na bakaha kung si Ginoong Hesus mubalik na? Kung si Ginoong Hesus muabot, ang imong bana, ang imong asawa, ang imong mga anak, andam na bakaha nga lalinon sa langit nun nga puloy-anan. Sa pagtapos, na ako'y kasinatian nga di yun nako malimtan. Nagbiyahe mi sa akong asawag anak, gikan sa Davao, paingon didto sa Gobernador Generoso. Pag-abot gid namo sa Pantukan, dapit unas Pantukan, natingala mi nga nung one way man. Kanang ang sakyanan, di na halos di na mo irog, nagdasok ang sakyanan. Ingkon sa man ni. Pero kay gitagaan mi sa Ginoo og kotse nga bugnaw kayo og aircon, sige lang kay aircon bitaw. Pag-abot gid namo dito sa unahan, nangutana ko. Ingko brad, ngano man eh? Ingon siya na idaot ka karsada, giayo. Sige, kinaidaot ka karsada. Mao na nga one way. Pulihanay, ang gikan sa Mati, pagumana po nila, kaming gikan sa Davao, biyahe na usab. Pag tungod-tungod na nako dito, sige mig istorya ato nag-istambay, nahibulong ko kay, nikalit lag panagan. Pastor Dudong Rimutigi, dagan sila paingon dito sa suba na ibalon dito.
Dagan tanan, di nangutana ko sa maong tao. Ingo, Brad, naon sa man itong mga tawhan nga nanagan man? Ingon siya, sir, -5 para alas 5 na manggod. Ingo, unsa man din ang -5 para alas 5? Basta -5 para alas 5, muundang nami sa among trabaho. Muadto nami sa balon, manghugas nami, hinluan na mo ang mga buling-buling sa amo ang lawas, hubuon na mo ang among ilisan sa among gitrabaho, kay pagka alas 5, muuli nami sa among tagsa-tagsa kapuloy-anan. Nakapamalandong ko higala. Basin baya og -5, mubalik na si Ginoong Hesus. Ako magaingon kanimo ning takna higala. Si Ginoong Hesus hapit na mobalik. Panahon na karon para sa pag-adtos atabay. Mangayo tas tubig ni Ginoong Hesus nga muhugas sa atong mga sala. Ang pagkamatarong ni Ginoong Hesus mao na unta ang ibisti nato, hubuon nato ang bistis pagka makasasala ug isulob nato ang bisti ni Kristus pagkamatarong. Kay human niya na ikaw ug ako dal-on na niya dito sa langit nga iyang gisaad alang sa mga balaan. Usa ko nang aliw po, nga kining pangutanaha mao ang imong ipangutana sa imong puloy-anan. Are you ready for Jesus to come? Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.